Siya nga pala, kaibigan, sa tuwing gigising tayo sa umaga, hindi lamang ito isang simpleng pagmulat ng mga mata para harapin ang bagong araw. Ito ay isang tunay na regalo mula sa Diyos. Ang buhay, ang hininga, ang sikat ng araw sa umaga, at ang pagkakataong magpatuloy sa ating paglalakbay. Lahat ng ito ay biyaya mula sa Kanya. Ngunit may isang napakahalagang bagay na madalas nating nakakaligtaan. Ang pag-aalay ng mga unang sandali ng araw sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Napansin mo ba kung paano nakakaapekto sa buong araw mo ang paraan ng iyong pagsisimula? Kung sisimulan mo ang araw na may pag-aalala, madali kang malulunod sa agos ng stress. Kung sisimulan mo ito ng nagmamadali, mararamdaman mo ang bigat ng pasanin sa iyong mga balikat. Pero kung sisimulan mo ang araw sa panalangin, ang iyong kaluluwa ay mananatiling nakatali sa kapayapaan, sa lakas, at sa patnubay ng Diyos. Ang panalangin sa umaga ay hindi isang formal na ritual o isang gawaing nagpapakita ng kabanalan. Ito ay tulad ng pagbubukas ng iyong puso upang anyayahan ang Diyos na pumasok at samahan ka sa buong araw. Ito ay tulad ng pagkarga ng espiritual na enerhiya upang anuman ang mangyari, mayroon kang matatag na pundasyon na kinatatayuan. Sinasabi sa banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit Kabanata 5, Talata 3, O Panginoon, sa kinaumagahan, tinig ko iyong diringgin. Sa umagay nag-alay ako ng dalangin, at nag-aabang ng may pag-asa. Lubos na naunawaan ni Haring David ang kahalagahan ng paghahanap muna sa Diyos. Hindi siya naghihintay na magkaproblema bago manalangin. Sa simula pa lang ng umaga, ipinagkakatiwala na niya ang lahat sa kamay ng Diyos. Kaibigan, bawat umaga ay isang pagkakataon para magsulat ng bagong pahina sa aklat ng iyong buhay. At kung nais mong ang pahinang iyon ay masulatan ng kapayapaan, pag-asa, at pagpapala, ang panalangin ang panulat para simulan ito. Minamahal kong kaibigan, nais kitang tanungin ng isang bagay. Paano mo karaniwang sinisimulan ang iyong araw? Marahil, pagmulat ng iyong mga mata, ang cellphone agad ang iyong hinahawakan. Tinitingnan ang mga mensahe, email, o social media. Marahil, nagmamadali kang bumangon sa kama, nag-aalala sa trabaho, kinakalkula ang mga dapat gawin, at pagkatapos ay nalulunod sa araw-araw na rutina. Pamilyar ba ang lahat ng ito? Ngunit natanong mo na ba sa iyong sarili? Paano kaya magiging iba ang araw ko kung iaalay ko ang mga unang sandali sa Diyos? Ang panalangin sa umaga ay ang paraan mo ng paglalagay sa Diyos sa sentro ng iyong buhay. Sa iyong pagising, maaari mong piliin na ang mga alalahanin, trabaho, o sitwasyon ang magdikta sa iyo. Ngunit kapag ikaw ay lumuhod, o kahit simpleng pumikit at sabihin sa Diyos, Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang araw na ito sa iyong mga kamay. Pinili mo siyang maging iyong gabay. At kapag ang Diyos ang sentro, ang lahat ng iba pang bagay ay kusang ayos sa kanilang tamang lugar. Alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo Kabanata 6, Talata 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang salitang muna ay nangangahulugang sa umaga, sa unang sandali, sa unang pag-iisip, sa unang salita, yalay ito sa Kanya. Makikita mo na kapag ang Diyos ang iyong inuna, Siya na ang bahalang mag-ayos ng lahat para sa iyong buong araw. Kaibigan, isipin mo na ang ating buhay ay parang isang sasakyan. Bawat araw, kailangan mong imaneho ang sasakyang iyon sa iba't ibang kalsada. Ang tanong ay, sino ang nasa likod ng manibela? Kung hahayaan mong ang iyong sarili, ang iyong mga alalahanin, at takot ang magmaneho, madali kang maliligaw at mababangga sa mga hadlang. Ngunit kung anyayahan mo ang Diyos na humawak ng manibela mula pa sa umaga, makatitiyak kang alam niya ang daan. Mas malayo ang kanyang nakikita kaysa sa iyo, at iiwas kanya sa mga banggaan na hindi mo inaasahan. May isang maliit na gawi na may dalang malaking kapangyarihan. Pagmulat pa lang ng iyong mga mata, sa halip na hawakan ang cellphone, bumulong ka ng isang panalangin. Salamat, Panginoon, para sa bagong araw na ito. Samahan mo po ako. Maikli, simple, ngunit binabago nito ang takbo ng iyong buong araw. Dahil inilagay mo na ang iyong isipan sa tamang direksyon, patungo sa Diyos. Alam mo ba, kapag hindi ka nanalangin sa umaga, madali kang matatangay ng agos ng bagong araw. Ang isang masamang balita ay maaring sumira sa iyong mood buong araw. Ang isang maliit na problema sa trabaho ay maaring maging sanhi ng iyong pagkawala ng pasensya. Ngunit kapag nanalangin ka na, para kang isang taong nakasuot na ng baluti. Maaring mangyari pa rin ang mga problema, ngunit hindi ka na nila basta-basta matatalo dahil alam mo kung sino ang kasama mo at alam mong ipinagkatiwala mo na ang araw na iyon sa Diyos. Ang panalangin sa umaga ay tulad din ng pag-aabot ng iyong mapa sa Diyos at pagsasabing, Panginoon, ito ang aking mga plano,
Ngunit nais kong ikaw ang maging gabay. Maaring marami kang plano, listahan ng mga gawain, at mga bagay na kailangang tapusin. Ngunit may tuturo sa iyo ng Diyos kung paano gawin ang mga ito ng may karunungan at biyaya. Madalas, mapapansin mo na ang mga bagay na tila komplikado ay nagiging simple. At ang mabibigat na pasanin ay gumagaan dahil nakialam at inayos na ito ng Diyos para sa iyo. Kaibigan, hayaan mong sabihin ko ito. Kapag inilagay mo ang Diyos sa sentro, wala kang mawawala, ngunit makakamit mo ang lahat. Hindi ka mawawalan ng oras, magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi ka mawawalan ng lakas, bibigyan ka ng kalakasan. Hindi ka mawawalan ng kalayaan, makakatanggap ka ng matalinong patnubay. Lahat ng sinimulan sa Diyos ay nagbubunga ng mas magandang resulta kaysa sa iyong inaakala. Baka sabihin mo, pero abala ako. Sa umaga, kailangan kong asikasuhin ang aking pamilya, maghanda para sa trabaho, wala akong oras. Naiintindihan ko iyan. Ngunit ang panalangin sa umaga ay hindi kailangang maging mahaba o sumunod sa isang mahigpit na formula. Minsan, sapat ng 2 o 3 minutong tahimik na pag-upo na iniaalay ang iyong puso sa Diyos para baguhin ang direksyon ng buong araw mo. Ang mahalaga ay hindi ang haba ng panalangin, kundi ang puso na inilaan mo para sa Diyos sa mga unang sandali. Naalala ko ang isang taong nagbahagi na palagi siyang gumigising ng maaga para magbasa ng ilang talata sa Biblia at manalangin ng maikli bago pumasok sa trabaho. Sabi niya, sa mga araw na nakakalimutan niyang manalangin, pakiramdam niya ay kulang ang kanyang baluti. Madali siyang mairita, mapagod, at maapektuhan ng maliliit na bagay. Ngunit kapag nanalangin siya, kahit ilang minuto lang, nararamdaman niya ang kapayapaan, kalinawan ng isip, at mas maayos ang takbo ng lahat. Iyan ang kapangyarihan ng paglalagay sa Diyos bilang sentro. Kaibigan, hinihikayat kita. Simula ngayon, sanayin mo ang iyong sarili na simulan ang bagong araw sa panalangin. Gawin mo itong prioridad, ang iyong unang hininga. Makikita mo ang pagkakaiba kapag ang Diyos ang nasa sentro. Ang iyong buhay ay hindi na ikot sa mga alalahanin o takot, kundi sa kapayapaan at pag-asa na kanyang ibinibigay. At tandaan, hindi ka nag-iisa. Bawat umaga kapag nananalangin ka, kumukonekta ka sa may lalang ng langit at lupa, sa siyang nakakaalam ng iyong kinabukasan, at sa siyang nagmamahal sa iyo ng walang pasubali. Hindi mo kailangang harapin ang bagong araw gamit ang sarili mong lakas. Handa ang Diyos na samahan ka. Kailangan mo lang siyang anyayahan mula pa sa simula ng umaga. Minamahal kong kaibigan, nagising ka na ba na puno ng pag-aalala ang iyong puso? Pagmulat pa lang ng iyong mga mata, iniisip mo na agad ang mga hindi natapos na gawain, mga bayarin, mga tensyonadong relasyon, o mga hindi malinaw na takot sa hinaharap. Marami sa atin ang nagdadala ng pasaning iyan mula sa nakaraang araw patungo sa kasalukuyan. At ang umaga ay nagiging simula ng pagkabalisa sa halip na kagalakan. Ngunit nais kong sabihin sa iyo, hindi kailangang maging ganyan. Mayroong ibang paraan. Ito ay ang panalangin. Kapag inialay mo ang iyong umaga sa Diyos sa panalangin, binibigyan ka niya ng isang napakahalagang regalo. Ang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng isipan. Isinulat ni Apostol Pablo sa Filipos Kabanata 4, talata 6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-inga sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Nakikita mo ba? Ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa paglutas mo sa lahat ng iyong problema, kundi sa pagtitiwala mo sa mga ito sa Diyos mula pa sa umaga. May magtatanong, kung hindi naman agad nawawala ang problema sa panalangin, ano ang silbi nito? Ngunit kaibigan, ang panalangin ay hindi laging nagbabago ng sitwasyon agad-agad. Pero tiyak na binabago nito ang iyong puso para harapin ang sitwasyong iyon. Tulad ng paglabas mo sa gitna ng ulan, hindi mo mapapatigil ang ulan. Ngunit maaari kang magdala ng payong para hindi ka mabasa. Ang panalangin ang payong na iyon sa gitna ng bagyo ng mga alalahanin. Hindi nito inaalis ang pagsubok, ngunit pinapanatili nitong payapa ang iyong kaluluwa sa gitna ng pagsubok. Subukan mong alalahanin ang mga araw na sinimulan mo ng walang panalangin. Ang iyong isip ay madaling magulo, at kahit ang pinakamaliit na bagay ay nakakainis. Ngunit sa mga araw na naglaan ka ng oras sa Diyos, kahit ilang minuto lang, nararamdaman mong kalmado ang iyong puso sa isang kakaibang paraan. Iyan ang kapayapaan mula sa Kanya. Hindi dahil magaling kang kontrolin ang iyong emosyon, kundi dahil ipinasa mo na ang iyong pasanin sa siyang handang pasanin ito para sa iyo. Bukod sa kapayapaan, ang panalangin sa umaga ay nagdudulot din ng bagong pag-asa.
Ang umaga ay sumisimbolo sa isang bagong simula, isang pagkakataon, isang blankong papel na bigay ng Diyos. Kapag nananalangin ka, nagtatanim ka ng pananampalataya sa blankong papel na iyon, na ang Diyos ay susulat ng isang magandang bagay para sa iyong araw. Maraming tao ang nagsisimula ng araw na may kabiguan. Isa na namang araw na katulad ng kahapon, puno ng hirap. Ngunit kapag nananalangin ka, masisimulan mo ang araw na may pag-asam. Ngayong araw, may bagong gagawin ang Diyos sa buhay ko. Ang panalangin sa umaga ay tulad ng pagtayo sa harap ng isang pinto. Hindi mo nakikita ang lahat ng nasa likod nito. Ngunit alam mong ang nagbubukas nito para sa iyo ay ang mapagmahal na Ama sa langit. At kung siya ang nagbubukas ng pinto, maaari kang humakbang ng may matatag na pag-asa. Nais kong ikwento sa iyo ang tungkol sa isang biyuda sa Biblia na mababasa sa Lucas Kabanata 2. Ang pangalan niya ay Anna. Maraming taon siyang nanirahan sa templo. Araw-araw na nagtitiyaga sa pananalangin. Sa mata ng mundo, maaring wala na siyang gaanong pag-asa. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin, inalagaan niya ang pag-asa sa pagdating ng Mesyas. At isang araw, nasaksihan niya mismo ang sanggol na si Jesus sa templo. Ipinapakita nito sa atin na kapag nananalangin ka, ang iyong pag-asa ay hindi nawawala, kundi inaalagaan hanggang sa araw na tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaibigan, sa bawat umaga na nananalangin ka, nagtatanim ka ng binhi ng pag-asa. Maaring hindi mo pa agad makita ang bunga, ngunit ang pag-asang iyon ay lalago sa iyong puso. Tinutulungan ka nitong huwag sumuko, huwag matakot, kundi magpatuloy sa paglakad na may pag-asam sa Diyos. Alam kong may mga pagkakataong gigising ka na walang nararamdamang pag-asa. Iniisip mong ang araw na ito ay magiging katulad lang ng dati, walang magbabago. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo na sa isang tapat na panalangin, kayang baguhin ng Diyos ang iyong isipan. Sa halip na magsimula sa kabiguan, magsisimula ka sa pag-asam. At ang saloobing iyon ng pag-asam ang magbubukas ng pinto para sa mga himala. Hayaan mong liwanagin ko ito. Ang kapayapaan at pag-asa ay hindi nagmumula sa pagbabago muna ng sitwasyon, kundi sa pagpapahintulot mong baguhin muna ng Diyos ang iyong kalooban. Ang panalangin sa umaga ay tulad ng paglalagay ng gasolina sa iyong kaluluwa. Kapag puno ng gasolina ang sasakyan, kaya nitong tumakbo buong araw. Kapag ang iyong kaluluwa ay puno ng kapayapaan at pag-asa, kaya mong harapin ang anumang mangyari. Kaya huwag mong maliitin ang mga unang sandali kasama ang Diyos. Huwag mong ituring na isa lamang itong ritual. Ito ay isang kayamanan. Dito mo matatagpuan ang hindi nakikitang lakas para manatiling matatag sa isang mundong puno ng pagbabago. Ang pusong puno ng kapayapaan at pag-asa sa umaga ay lilikha ng isang araw na puno ng tagumpay at pagpapala. Kaibigan, hinihikayat kita. Mula ngayon, sa tuwing imumulat mo ang iyong mga mata, hayaan mong ang panalangin ang maging iyong unang hininga. Ibubulong mo, Panginoon, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyong mga kamay. Bigyan mo po ako ng kapayapaan at pag-asa upang makalakad ngayong araw. At makikita mo, ang iyong araw ay hindi na magiging katulad ng dati. Kaibigan, may isang katotohanan na alam nating lahat. Bawat araw ng buhay ay may sariling pagsubok. Hindi natin may iwasan ang mga paghihirap, mga di pagkakaunawaan, at mga hindi inaasahang pangyayari. Minsan ito ay pressure sa trabaho, minsan ay alitan sa pamilya, minsan ay pagtutol mula sa iba, at minsan ay mga tusong tukso sa ating isipan. Hindi natin alam ang lahat ng mangyayari sa isang araw, ngunit maaari nating ihanda ang ating puso para harapin ang mga ito. At ang susi ay nasa panalangin sa umaga. Ang panalangin sa umaga ay tulad ng pagsusuot ng baluti bago sumabak sa digmaan. Kung haharapin mo ang araw ng hindi nananalangin, para kang isang sundalong pumunta sa labanan na walang kalasag, walang helmet, at walang espada. Ngunit kung mananalangin ka, isinusuot mo ang buong baluti ng Diyos, tulad ng inilarawan sa Efeso Kabanata 6. Sa gayon, makakatayo ka ng matataglaban sa lahat ng panlilinlang ng Diablo. Tandaan na ang mga pagsubok ay hindi laging nagmumula sa labas. Madalas, ang pinakamalaking kaaway ay nasa loob natin. Galit, pagdududa, takot, o sama ng loob. Ngunit sa mga unang sandaling iyon ng panalangin sa umaga, ipinagkakatiwala mo na ang mga kahinaang iyon sa Diyos at hinihiling sa Kanya na bigyan ka ng lakas upang kontrolin at malampasan ang mga ito. Alam mo ba, ang isang araw na walang panalangin ay parang paglalakbay sa disyerto na walang dalang tubig. Maaring makatagal ka ng ilang oras, ngunit sa huli, maubusan ka rin ng lakas. Ang panalangin sa umaga ay tulad ng pagdadala ng isang sisidlan na puno ng tubig. Kahit na mainit at tuyo ang buong araw, mayroon kang may inom para makapagpatuloy. Iyan ang lakas na mula sa Diyos.
Naalala ko sa Biblia ang kwento ni Propeta Daniel. Kahit abala sa kanyang tungkulin sa palasyo, pinanatili niya ang ugaling manalangin 3 beses sa isang araw, nakaharap sa Jerusalem. Dahil dito, nagkaroon siya ng lakas na manatiling matatag sa gitna ng isang paganong kapaligiran na puno ng tukso. At kahit noong hinarap niya ang yungib ng mga leon, hindi siya natakot dahil alam niya kung saan nagmumula ang kanyang tunay na lakas. Kita mo, hindi inaalis ng panalangin ang pagsubok, ngunit binibigyan ka nito ng lakas para hindi matalo ng pagsubok. Maaari mong itanong, paano makakatulong ang isang panalangin sa umaga para maging malakas ako buong araw? Gusto kong isipin mo ito. Ikaw ay parang isang cellphone. Araw-araw, ginagamit mo ito sa maraming bagay. Ngunit kung hindi mo ito i-charge, sa huli ay mamamatay din ito. Ang panalangin ang iyong espiritual na pag-charge. Kapag nananalangin ka sa umaga, kumukonekta ka sa walang hanggang pinagmumulan ng enerhiya mula sa Diyos. Dahil dito, sa buong araw, mayroon kang lakas na magpatuloy at malampasan ang mga pagsubok sa halip na sumuko sa pressure. Kaibigan, alam ng Diablo ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya naman, palagi siyang naghahanap ng paraan para laktawan mo ito, ipagpaliban, o isiping hindi ito kailangan. Alam niya na ang isang Kristiyanong hindi nananalangin ay parang isang sundalong walang armas. Ngunit ang isang Kristiyanong nagsisimula ng araw sa panalangin ay isang sundalong handang lumaban at manalo. Maaring hinaharap mo ngayon ang malalaking pagsubok sa buhay, sakit, problema sa pananalapi, sa trabaho, o sa relasyon. Hindi ko sinasabing sa isang panalangin, sa umaga, ay bigla na lang maglalaho ang lahat. Ngunit sigurado akong ang panalangin sa umaga ay magbibigay sa iyo ng lakas para hindi bumagsak, para manatiling matatag, at para magkaroon ng pananampalatayang kasama mo ang Diyos at gagawa siya ng paraan. Hayaan mong magbahagi ako ng isang kwento. May isang lalaki na napakabigat ng trabaho. Araw-araw, hinaharap niya ang pressure mula sa kanyang boss, kompetisyon sa mga kasamahan, at mga problemang pinansyal sa pamilya. Madalas siyang pagod at irritable. Ngunit mula nang magpasya siyang maglaan ng 0 minuto sa umaga para manalangin, nagbago ang lahat. Sabi niya, hindi nawala ang mga pagsubok, ngunit naramdaman niyang mas malakas siya, mas matiyaga, at hindi na gaanong nagpapadala sa galit. Napagtanto niya na ang panalangin ay nagbigay sa kanya ng isang filter upang hindi siya matumba ng mga negatibong bagay sa paligid. Kaibigan, marahil kailangan mo rin ng ganyang lakas ngayon. At nais kong sabihin na ang lakas na iyon ay hindi nagmumula sa iyo, kundi sa Diyos. Hindi mo kailangang harapin ang isang mahabang araw na walang dala. Bago pa man sumikat ang araw, maaari ka nang lumuhod at tumanggap ng lakas mula sa may kapal. Iyan ang regalo ng panalangin sa umaga. Isipin mo, bawat araw ay isang larangan ng digmaan. Ngunit kapag nananalangin ka sa umaga, lumalabas ka sa labanan na may pananampalatayang, hindi ako lumalaban mag-isa. Kasama ko ang Diyos. Binibigyan niya ako ng lakas para malampasan ito. At kapag dala mo ang ganyang pananaw, walang pagsubok ang makapagpapabagsak sa iyo. Kaibigan, simula ngayon, hinihikayat kitang sanayin ang iyong sarili. Bago mo harapin ang anumang pagsubok, ipagkatiwala mo muna ang iyong araw sa Diyos. Kahit ilang minuto lang, ito ang sandali na tutulong sa iyong isuot ang baluti, magkarga ng enerhiya, at ihanda ka para sa lahat ng darating. At magugulat ka nang makita mo na dahil sa panalangin sa umaga, malalampasan mo ang mga pagsubok na tila imposibleng malagpasan. Minamahal kong kaibigan, may isang katotohanan na sa bawat araw, kailangan nating humarap sa napakaraming pagsubok. Walang sinuman sa atin ang makakaiwas sa mga pressure, mga alitan, mga alalahanin, at maging sa mga di inaasahang pangyayari. Minsan, isang text message, isang tawag, o isang maliit na insidente lang ay sapat na para guluhin ang buong araw. Ngunit alam mo ba, sa mga sandaling iyon, ang panalangin sa umaga ay nagiging isang hindi nakikitang kalasag, na tumutulong sa iyo na hindi bumagsak sa anumang pressure. Gusto kong isipin mo ito, kung haharapin mo ang araw ng hindi nananalangin, para kang isang mandirigmang sumabak sa laban ng walang suot na baluti. Anumang palaso ay maaaring makasugat sa iyo. Ngunit kapag nananalangin ka, isinusuot mo ang espiritual na baluti. Alam mong hindi ka naglalakbay mag-isa. Hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama mo ang Diyos, at binibigyan ka niya ng kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng isipan. Ang panalangin sa umaga ay tulad ng pagkarga ng enerhiya para sa iyong espiritu. Sabi nga nila, ang isang malakas na tao ay hindi yung hindi nakakaranas ng pagsubok, kundi yung taong marunong manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. At alam mo ba, ang lakas na iyon ay hindi nagmumula sa iyong sarili, kundi sa presensya ng Diyos sa iyo. Kapag sinimulan mo ang araw sa panalangin,
Ipinagkakatiwala mo sa kanyang mga kamay ang lahat ng iyong pasanin. At tuturuan kanya kung paano lumakad ng may karunungan at kahinahunan sa gitna ng bagyo. Maaring naranasan mo na ang pakiramdam na buong araw kang stress at pagod dahil lang sa isang maliit na bagay. Ngunit kung nanalangin ka noong umagang iyon at sinabi sa Diyos, Panginoon, bigyan mo po ako ng pasensya, kapayapaan, at karunungan ngayong araw, naniniwala akong iba sana ang naging reaksyon mo. Sa halip na magalit, matututo kang magtimpi. Sa halip na mag-alala, matututo kang magtiwala. Sa halip na matakot, matututo kang manatiling kalmado. Ang panalangin sa umaga ay hindi nagbabago kung darating ba ang pagsubok o hindi, ngunit binabago ka nito. Binibigyan ka nito ng bagong pananaw, isang matatag na espiritu para tanggapin ang lahat. Ito ay tulad ng pagpasok mo sa isang madilim na silid na may hawak na maliwanag na ilaw. Nandoon pa rin ang dilim, ngunit sapat na ang liwanag na dala mo para hindi ka matakot. Minamahal kong kaibigan, minsan ay sinabi ng Panginoong Hesus, sa mundong ito ay magdaranas kayo ng kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Juan 16:33 At nais niyang simulan mo ang bawat araw sa pamamagitan ng paghawak, sa tagumpay na iyon sa pamamagitan ng panalangin. Dahil kapag nananalangin ka, kumukonekta ka sa isang pinagmumulan ng lakas na hindi kailanman nauubos. Kaya't sanayin mo ang iyong sarili na manalangin tuwing umaga bago ka lumabas at harapin ang mundo. Tandaan mo na hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Ang Diyos ang kasama mo. Siya ang lalaban para sa iyo at bibigyan ka niya ng karunungan, lakas, at kapayapaan para manatiling matatag. Minamahal kong kaibigan, pagkatapos ng ating mahabang paglalakbay sa mga naunang bahagi, naniniwala akong nagsisimula mo ng mapagtanto ang isang mahalagang bagay. Lahat ng paghihirap, sakit, at pagsubok sa buhay na ito ay hindi nagkataon lamang. Lahat ay may layunin, may kahulugan, at lahat ay ginagamit ng Diyos para baguhin ang iyong buhay. Hindi kanya kailanman pinabayaan. Hindi kanya hahayaang magdusa ng walang kabuluhan. Ginagamit niya ang bawat sugat, bawat patak ng luha, bawat sandaling akala mo ay babagsak ka na, para hubugin ka maging isang taong malakas, matatag, at puno ng pananampalataya. Napansin mo ba na sa mga sandaling pinakamahina ka, doon mo natutunang umasa ng lubos sa Diyos? Kung ang buhay mo ay puro kaginhawaan, madali mong makakalimutan na kailangan mo siya. Ngunit kapag napunta ka sa kadiliman, kapag ikaw ay pinagtaksilan, kapag nawala ang mga bagay na mahal mo, doon ka titingala at hihingi ng tulong, Panginoon, iligtas mo ako. At sa mga panalangin iyon, nabubuo ang isang malalim na ugnayan. Nagiging mas totoo siya, mas malapit, at ang kanyang presensya ay nagiging iyong pinakamalaking kaaliwan. Kaibigan, subukan mong balikan ang mga pagkakataong bumagsak ka sa iyong buhay. Marahil ay isang nasirang relasyon, isang trabahong pinaghirapan mo ngunit nawala, o isang pangarap na akala mo'y abot kamay na ngunit biglang naglaho. Noong mga panahong iyon, inisip mong bigo ka na, nasarado na ang lahat ng pinto. Ngunit ngayon, kapag binalikan mo, nakikita mo ba na ang mga pangyayaring iyon ang nagbukas ng bagong daan para sa iyo? Kung hindi nawala ang taong iyon, hindi mo matututunang mahalin ang iyong sarili. Kung hindi ka nawalan ng trabaho, hindi mo sana natagpuan ang mas malaking oportunidad na naghihintay. Kung hindi ka nakaranas ng sakit, hindi sana naging sapat na malambot ang iyong puso para makiramay sa sakit ng iba. Nakikita mo ba? Lahat ay may layunin. Minsan, kailangang hayaan ng Diyos na magsara ang ilang pinto para tumigil ka sa paghabol sa mga bagay na hindi para sa iyo. Minsan, hinahayaan niyang may umalis para hindi ka na kumapit sa tao at makalimutan siya. At minsan, hinahayaan niyang matikman mo ang pait para sa huli ay mas mapahalagahan mo ang tunay na tamis. Sinasabi sa banal na kasulatan, alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28 Narinig mo ba? Hindi lang ilang bagay, kundi lahat ng bagay. Ang mabuti, ang masama, ang nagpapasaya sa iyo, at maging ang nagpapaiyak sa iyo. Lahat ay hinahabi ng Diyos sa isang perpektong plano para sa iyong buhay. Maaring hindi mo pa ito nakikita ngayon. Ngunit balang araw, kapag lumingon ka, mapapangiti ka at masasabi mo, kaya pala ganito ang plano ng Diyos. Mas alam niya kung ano ang mabuti para sa akin. Ang problema ay madalas nating gusto na mangyari ang mga bagay ayon sa ating kagustuhan. Gusto nating buksan agad ng Diyos ang pinto. Gusto nating mangyari ang himala ngayon. Gusto nating mawala agad ang sakit. Ngunit mas pinapahalagahan ng Diyos ang paglalakbay kaysa sa destinasyon. Nais Kanyang hubugin sa bawat araw, sa bawat hakbang.
Nais kanyang turuan ng pasensya, ng pagsunod, at ng pamumuhay sa pagtitiwala. At minsan, nangangahulugan iyon na kailangan mong maghintay, magtiis, at magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang daan. Kaibigan, huwag kang matakot sa paghihintay. Huwag mong isipin na kapag hindi mo pa nakikita ang himala, hindi gumagawa ang Diyos. Siya ay kumikilos kahit sa mga sandaling hindi mo namamalayan. Tulad ng isang binhi na nakabaon sa ilalim ng lupa. Hindi mo ito nakikita, ngunit ito ay umuusbong, nag-ugat, at naghahandang lumabas bilang isang malusog na halaman. Ganoon din ang iyong buhay. Maaring kadiliman lang ang nakikita mo ngayon, ngunit lihim na inihahanda ng Diyos ang isang masaganang ani para sa iyo. Ang mahalaga ay panatilihin mo ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng pinto ng mga himala. Tandaan mo, kapag nananampalataya ka, hindi lang sa mga panahong madali, kundi kahit na ang lahat ay tilalaban sa iyo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi pagsasabing, naniniwala ako dahil nakakita na ako ng senyales, kundi ang pagpapatibay na, naniniwala ako kahit wala pa akong nakikita, dahil alam kong tapat ang siyang pinaniniwalaan ko. Kaya gusto kong sabihin sa iyo ngayon, manatiling matatag sa Diyos. Huwag kang sumuko. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Hindi pa tapos isulat ng Diyos ang kwento ng buhay mo. Inihahanda na ang susunod na kabanata. At ito ay magiging mas maganda kaysa sa iyong inaakala. Kailangan mo lang magpatuloy sa paglakad, sa pananalangin, sa pagtitiwala, at makikita mo ang mga himala. Minamahal kong kaibigan, matapos ang lahat ng ating napag-isipan, nais kong ulitin ang isang simpleng katotohanan na puno ng kapangyarihan. Ang isang umaga na sinimulan sa panalangin ay isang araw na binigyan ng lakas, kapayapaan, at pagpapala mula sa Diyos. Hindi lamang ito isang banal na ugali, kundi isang sikreto para mamuhay ng ganap, matatag, at laging lumakad sa presensya niya. Tuwing umaga pagmulat ng iyong mga mata, tandaan na mayroon kang dalawang pagpipilian, ang magmadaling kumasok sa magulong takbo ng buhay, o ang huminto ng ilang minuto para kumonekta sa iyong Ama. Kung pipiliin mo ang panalangin, makikita mong magiging iba ang takbo ng iyong buong araw. Ang panalangin ay hindi agad nagbabago ng sitwasyon, ngunit binabago nito ang iyong puso. Binubuksan nito ang pinto para kumilos ang banal na espiritu, para balutin ka ng kapayapaan na hindi kaya maunawaan ng isipan, at para liwanagan ng patnubay ng Diyos ang bawat desisyon mo. Hinihimok kita, huwag mong sayangin ang iyong umaga. Huwag mong hayaang lumipas ang mga gintong sandaling iyon sa pagmamadali at pag-aalala. Maglaan ka ng kahit 5 o 10 minuto para lumuhod o maupo ng tahimik. Kausapin ang Diyos tungkol sa iyong pasasalamat, sa mga hinaharap mo, at hilingin ang kanyang gabay. Magbabago ka, mabubuhay muli ang iyong espiritual na buhay, at dadaloy ang bagong sigla sa iyong kaluluwa. Isipin mo ang isang henerasyon ng mga mananampalataya na araw-araw nagsisimula sa isang makapangyarihang panalangin. Sila ay magiging mga taong puno ng enerhiya, pag-asa, at pagpapala para magdala ng liwanag sa kadiliman. At ikaw mismo, ay maaring maging bahagi ng henerasyong iyon. Gayon, hinahamon kita, mangako kang simulan ang bawat umaga sa panalangin. Huwag kang maghintay na magkaroon ka ng oras. Huwag mong hintaying umayos muna ang lahat. Magsimula ka bukas mismo, sa isang tapat at simpleng panalangin. Naghihintay sa iyo ang Diyos. Nais niyang marinig ang iyong tinig. Nais kanyang samahan sa buong araw. Handa ka na bang buksan ang iyong puso at ipagkatiwala ang iyong umaga sa Kanya? Kung simulan mo na ngayon at mararanasan mo ang isang kamanghamanghang pagbabago, manalangin ka, mamuhay sa presensya ng Diyos, at hayaan siyang baguhin ang bawat araw mo menjadi, isang araw na puno ng biyaya at pagpapala.